Matapos ang kanselasyon ng ilang malalaking kontrata, mas hinigpitan na ngayon ng Department of Energy ang pagkilati sa mga bagong investors sa renewable energy. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Kasunod ng pagkansela sa mga kontrata ng Solar Philippines na siyang itinayo ni Representative Leandro Leviste, iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na mahalaga na dapat tupdin ang obligasyon sa kontrata na ibinigay ng gobyerno. I think with this issue, all investors are already aware that they have to deliver on time as scheduled. Otherwise, we slap them with a penalty. Ito ay kaugnay na rin ang isinagawang Renewable Energy Investment Forum sa pangunguna ng Department of Energy. Aabot sa 300 investors ang kalok sa posibleng pamumuhunan sa renewable energy sa bansa, kung saan sasailalim ang mga ito sa evaluation ng DOE gaya na lang sa legal, financial at technical aspect. Paliwanag ni Garin, ito anya hindi para takutin ang mga investor pero maunawaan na kapag pumasok sila sa kontrata ng gobyerno ay kinakailangan tuparin ang obligasyon nito. The message is there. No? The message is there that we want legitimate and serious investors in the Philippines. And that's what we want to give also in the investment forum. But at the same time, if you are a serious and legitimate investor, we will show you what opportunities you have in the Philippines here as an investor in energy. Kabilang na dito ang pagpapaigting ng mga auction, kung anong mga technology ang magandang investment at kung paano ibebenta ang iyong produkto. Higit 25% na ang renewable energy pagdating sa energy mix ng bansa, na target pang mapataas sa 35% sa taong 2030. Ayon kay Garin, kakayanin na maabot ito lalo't may mga proyekto pagdating sa renewable energy kung saan sa kasalukuyan, solar energy ang may pinakamalaking porsyento. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.